Isa sa mga bagong K-drama na mabilis na nakakuha ng atensyon ng viewers ngayong 2026 ay ang Reborn Rookie. Sa unang tingin, parang isa lamang itong karaniwang fantasy drama, pero habang mas nakikilala ng mga manonood ang kwento nito, mas lumalabas kung bakit marami ang nagsasabing isa ito sa mga pinakakakaibang Korean series ngayong taon. Ang kwento ay umiikot sa isang makapangyarihang chairman ng isang malaking kumpanya na kilala bilang isang alamat sa mundo ng negosyo. Isa siyang taong itinayo ang kanyang imperyo mula sa wala at naging simbolo ng tagumpay. Pero isang hindi inaasahang aksidente ang tuluyang nagbago sa kanyang buhay. Matapos ang insidente, nagkaroon ng kakaibang pangyayari kung saan napunta ang kanyang kaluluwa sa katawan ng isang batang soccer player na nagsisimula pa lamang sa kanyang karera. Dito nagsimulang maging mas komplikado ang kwento. Isipin mo na lang ang isang negosyanteng sanay magpatakbo ng bilyong dolyar na kumpanya, pero biglang nagising sa katawan ng isang kabataang atleta. Dahil sa sitwasyong ito, napilitan siyang magsimula muli mula sa ibaba. Mula sa pagiging chairman, naging ordinaryong empleyado siya sa mismong kumpanyang dati niyang pinamumunuan. Habang sinusubukan niyang makibagay sa bago niyang buhay, unti-unti niyang natutuklasan ang mga lihim na nangyayari sa loob ng kumpanya. Nakikita niya ang mga problema, intriga, at mga taong may sariling agenda na dati ay hindi niya napapansin noong siya pa ang nasa pinakamataas na posisyon. Dahil dito, nagkaroon siya ng pagkakataong tingnan ang kanyang imperyo mula sa ibang perspektibo. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming viewers ang nahook sa drama ay ang kombinasyon ng fantasy, comedy, mystery, at corporate politics. Hindi ito puro seryosong negosyo lamang. Maraming eksena na nagpapakita ng nakakatawang adjustment ng chairman sa kanyang bagong katawan at bagong identidad. Pero kasabay nito ay may mga mabibigat ding eksena tungkol sa pamilya, kapangyarihan, at mga desisyong maaaring makasira o makapagligtas ng isang buong kumpanya. Malaki rin ang naging kontribusyon ng cast sa tagumpay ng serye. Si Lee Jun-young ang gumanap bilang pangunahing karakter at marami ang pumuri sa kanyang kakayahang ipakita ang dalawang magkaibang personalidad sa iisang katawan. Sa isang eksena ay isa siyang batang atleta, pero sa susunod ay makikita mo ang kilos at pag-iisip ng isang veteranong chairman. Dahil dito, maraming viewers ang nagsasabing isa ito sa pinakamagandang performances ni Lee Jun-young sa kanyang career. Kasama rin sa drama si Son Hyun-jo, na kilala sa kanyang matitinding acting performances. Ang chemistry ng mga pangunahing artista ang isa sa mga dahilan kung bakit naging mas kapanipaniwala ang kakaibang konsepto ng serye. Sa kasalukuyan, patuloy na pinag-uusapan online ang Reborn Rookie dahil sa magagandang reaksyon mula sa mga manonood. Marami ang nagsasabing may pagkakahawig ito sa ilang sikat na business fantasy dramas, pero mayroon pa rin itong sariling identidad. Ang pinakamalaking pagkakaiba nito ay ang mas balansing pagsasama ng comedy, fantasy, at corporate drama sa iisang kwento. Isa rin sa mga napapansin ng viewers ay ang mabilis na pacing ng serye. Halos bawat episode ay may bagong revelasyon at bagong problemang kinakaharap ng pangunahing karakter. Dahil dito, maraming fans ang nagsasabing mahirap ihinto ang panonood kapag nasimulan na ang isang episode. Sa pinakabagong update, patuloy na umaani ng positibong komento ang drama mula sa local at international viewers. Marami ang pumupuri sa kakaibang konsepto nito at sa paraan ng pagkakagawa ng kwento. Habang nagpapatuloy ang pagpapalabas ng mga bagong episode, tumataas din ang interes ng publiko kung paano haharapin ng pangunahing karakter ang mga lihim na bumabalot sa kumpanya at kung makakabalik pa ba siya sa kanyang tunay na katawan. Sa ngayon, isa ang Reborn Rookie sa mga K-drama na dapat bantayan ngayong taon. Dahil sa kakaibang premise, malalakas na performances, at sunod-sunod na plot twists, patuloy itong nagiging usap-usapan sa mga K-drama fans na naghahanap ng seryeng maihalong fantasy, negosyo, misteryo, at emosyon sa iisang kwento.